Ating makakausap Weng sa pagkakataong ito ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ibang klase na ho yung mga pogo na lumipat sa hotel, lumipat sa kondo. Ngayong business district ang Diba? Wow! Sosyal! Ibang class. Hindi, ibig sabihin, ganon nakalalakas ang loob ng mga pogo operators dito. Buti sana kung di sila matutunton. Diba? Buti na lang. Game. Yusek Gilbert Cruz ng PAOK nasa ating linya. Yusek, good morning po sa inyo. Si Orly and Weng po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, po, Yusek. Good morning, Sir Orly and Ma'am Weng. Good morning po at sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin. Good morning po. Napakatindi naman itong mga mukhang tulad ng ilang naririnig nating mga reaksyon, lumalabas, nagiging malinaw unti-unti ngayon na kung walang connection itong matitindi, hindi maglalakas loob itong mga pogo na ito na lumipat ng lugar at magkunwari na sila nasa isang commercial business district area para hindi sila mahuli o matuntun agad. Yusek. Opo, yung mga sunod-sunod pong mga raid na ginawa natin, kadalasan po talagang nasa mga highly, sabihin na natin, mga business districts po, dito sa mga malalaking syudad dito sa Metro Manila. At ang tawag nga po natin dyan, hiding in plain sight, kasi alam po natin na pag sa business district po, o kaya doon po sila sa mga buildings kung saan po may mga foreigner po na nagtatrabaho, yun ho ang gustong-gusto nila dahil hindi ho iisipin na na sila ay pogo po ang trabaho nila o mga illegal activities ang ginagawa nila dahil marami rin pong foreigners ang nag-uopisina. Mga sikat na gusali, mga talagang pag inakala mo. Yung mga mamahalin talaga ang renta na building. Ito yung mga nasa stock exchange. Yes, oo. Pero Yusek, doon sa lugar kung saan kayo nag-raid kagabi, nagkaroon ba kayo ng coordination na from last night to hanggang ngayon? Doon sa pamunuan po nito, was there ever a time na nagtimbre sila sa inyo na may kahina-hinalang operation dito sa building namin? Hindi na po kami gumawa ng coordination doon po sa admin ng building. But doon po sa local, specifically po sa local police, meron po tayong ginawang coordination. At yun nga ho yun naman kasi ma'am yung SOP po natin, hindi po tayo gagalaw kung hindi po tayo coordinated sa halimbawa po sa CIDG o kaya sa NBI o sa Bureau of Immigration. Maging sa local government, sinasama na rin po natin yan sa ating mga coordination. Buti po hindi nag-leak katulad nung last ninyong operation sa May Makapagal. Medyo nag-iingat na lang po kami ngayon kasi alam naman po natin na yung impormasyon po talaga para ho lalo na ho yung malalaking operation, talagang marami hong makakaalam at di naman ho tayo talaga nakakasigurado na talagang tutulong sa atin. Yung iba ho dyan, sumama lang para mag-obserba at itimbre kung sakali yung operation natin. So ngayon medyo maingat po tayo, Madam. Bukod sa mga local police stations, LGU, ang alam natin, may ugnayan na ho kayo sa ilang mga maaring nasa business ng pagderenta o pagpapagamit ng kanilang mga property na baka samantalin ng mga pogo. Meron ba kayong nakikitang dapat ditong pagibayuhin pa o panahon na para ma-question at matanong na rin itong mga ito na kanlungan o takbuhan ng mga pogo? May pagkakataon naman na inspeksyonin nila yung mga umuupa po sa kanila, kasi siyempre po bago po mag-apply yan sa kanila, magpapakita po ng mga credentials yan, mga permit. Pero sa amin po, ang tingin ko, pag nag-ooperate na po sila, halimbawa po sinabi nilang call center, check po nila kasi yung iba magpapalit na agad. Nagpapanggap lang po na na call center yan, may mga permit kunyari, pero actually nakatago po dun sa mga permit yung illegal na activities na ginagawa. May poder po ba ang halimbawa nagpaparent ng kanilang espasyo para magkaroon ng random check after na magkaroon ng contract signing na o nirerentahan na namin ang espasyong ito? Pwedeng gawin yon ng nagpaparenta ng lugar, Yusek. Kasi baka naman sabihin na violation ng kontrata ito, violation ng privacy namin ito, at ng operasyon ng negosyo namin. Tama po yun, Ma'am Weng. Bukod sa violation ng kontrata, halimbawa po nakakita sila ng may illegal, pwede naman po nilang i-report sa amin yan, kaya sa pinakamalapit na police station. Kasi baka later on sila ang nag-i-explain bakit inalaw nila na mag-operate po ng isang business na gumagawa po ng mga illegal activities, kagaya po nitong mga scamming o kaya yung mga online
betting na ganito. Dapat din siguro turuan Yusek yung mga gwardiya ng mga ganyang klase ng gusali ng what to look out for. Hindi po ba na ito yung mga senyales at indikasyon na may illegal pogo operation na doon sa mga nagrerenta sa gusali na ito at panahon para itimbre sa mga otoridad right away. Tama po yun, Ma'am Weng. Actually, may ginawa po kaming audiovisual presentation na pinakakalat na po namin. Yung mga indicators, Ma'am Weng, Sir Orly, na kung paano mo malalaman na yung isang business ay involved sa scamming o kaya involved po siya sa human trafficking at sa cryptocurrency scams. May mga nilabas na po kaming ganong video. But kagaya po ng ginagawa namin, limited pa po eh. Hindi pa po kami nagpo-full blast pagdating po doon sa aming educational campaign na ginagawa para sa mga local government units. Meron ba kayo naiisip na imungkahi ang pagsasala nitong mga nasa business ng call center? Yung mga Lalo magrerenta na ng espasyo. yung mga malalakas ang loob na dahil nagkukunwari nga sila ng mga call center and then eventually magiging scam hub o pogo. May mga nakikita kayong suggestion siguro? Hindi yung call center, sige, approve agad, bigay agad. Di ba dapat salain din yun, Yusek? Tama po yun, Sir Orly. Actually, yung PWG po natin, kung saan kasama po natin yung DOJ, yung PNP, CIDG, yung NBI, yung Bureau of Migration. Ang suggestion po namin, kasi hindi naman po talaga lahat marunong pagdating po dyan sa paano malaman na yung computer ginagamit sa scamming. So, ang usapan po namin dyan ay pwede po silang humingi ng tulong sa cybercrime unit ng Philippine National Police, sa cybercrime units ng NBI, even po sa PAOK. Kung kailangan pong puntahan namin, inspeksyonin yung isang establishment na ang duda nila ay gumagawa po ng illegal ng mga scamming activities, pwede po namin silang tulungan. Kasi nga hindi talaga lahat trained para magsabi na ang isang business ay gumagawa po ng scamming activities. Hindi pa po tayo abot, Yusek, doon sa punto na yung management ng isang gusali na narentahan ng isang Pogo Scam Hub ay mapapanagot sa batas. Ma'am, yun po yung pinag-uusapan namin ng PIDG, ni Director Nick Torre, na I think it's about time po talaga na panagutin na natin yung mga yung mga admin po, yung mga may hawak po, yung nagpapatakbo ng isang building o kaya ng isang resort. Kasi tingin namin obligasyon po talaga nila yun yung i-check po talaga nila yung mga nangungupahan sa kanila. Kung paano kung kriminal yun, mga mamamatay tao na pala yun, sila ang naperhiso doon. Na-damage po yung pamilya nila. Last na lang po, nasan po yung daang-daang na aresto nyo kagabi? Nandun pa rin po sila, but I think this morning po baka ilipat na po namin sila sa temporary facility dito po sa Pasay. Alright, Okay. Yusek, makikibalita congratulations ulit po. kami. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you rin po, ma'am. At magandang umaga po sa inyo. Good morning, Si sir. Executive Director ng PAOK sa Gilbert Cruz.